Isa na namang astig 2026 TV series ang Tagalog recap natin ngayong araw mga uwan. Ito ay ang The Boys Season 5 Episodes 1-3 na isang action thriller sci-fi at kaka-release lang ngayong buwan. May, Amanda. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Si Homelander ay masayang nagbigay ng speech sa taunang meeting ng mga shareholder ng VOD. Habang si Annie o si Starlight ay nagpanggap na si Firecracker upang makapasok sa backstage ngunit napansin siya ni Black Noir at agad na inatake siya nito. Habang ang kasamahan ni Starlight ay hinak ang system ng event ay buong lakas na nakipagtuo siya kay Black Noir hanggang sa mapabagsak niya ang kalaban. Ang lalaki naman ay nagawang may palabas sa screen ng event ang video ng Flight 37 kung kailan pinagbantaan ni Homelander ang mga pasahero na papatayin bago sila hayaang mamatay sa pagbagsak ng eroplano. Labis na kinagalit ni Homelander ang video pero agad na pinigilan siya ni Sister Sage. Kinaumagahan si Ashley na ang Vice President na ng Amerika ay pinaliwanag sa press conference na isang AI video lang ang Flight 37 na nilikha ng mga taga-suporta ni Annie na ang mga Starlighters. Samantala si Homelander ay sinabi kay Sage na dahil labis na nagalit siya sa nagawa ni Annie ay plano niyang tapusin ang babae at ang The Boys sa lalong madaling panahon. Sa kasalukuyang iyon ay bumisita si Billy Butcher sa bahay ng ama niya matapos niyang malaman nakaraan na patay na pala ang ina niya at hindi man lang siya nakadalo sa libing nito. Na-realize ng ama na plano ni Butcher na maghiganti ng dahil sa mga pagmamaltrato niya sa kanya noon at niyakap niya ito upang tapusin. Sa sunod na eksena sa internment camp ng VOD kung saan nakakulong sina Frenchie, Huey Campbell at si Mother's Milk o si MM na kasalukuyang nakikipag-away sa kapwa preso. Pagkatapos ay nakita ni MM ang soup prison guard na si Love Sausage na may ginugulpi na namang bilanggo. Ilang saglit nang sinubukan na tumakas ng isang preso ay walang awang winasak ang katawan nito ng isa pang soup prison guard na si Cindy. Maya-maya ay in-interview ni Firecracker sa TV show niya si Ashley kasama ang asawa niyang si O-Father na ang bagong leader ng Samaritan's Embrace. Pero biglang pinahinto ni Sister Sage ang show upang sabihin kay Ashley na nais ni Homelander na bilang Vice President ay ipatugis niya ang mas marami pang supporter ni Starlight. Sa sunod na araw, si Kimiko na naninirahan na sa Manila, Philippines matapos mapadeport roon ng VOD ay biglang inatake ng isang lalaki sa dilim pero napansin niyang ito pala ay si Butcher. Sinabi ng leader na kailangan nilang iligtas sina Frenchie dahil napag-alaman niyang plano silang tugisin ni Homelander. Kinabukasan ay pinuntahan ni Butcher at Kimiko ang lokasyon ni Annie at nagulat itong nakakapagsalita na siya. Pinaliwanag ni Kimiko na sumailalim siya sa mahabang therapy at sinabi ni Butcher na dahil sa pagsiwalat ni Annie sa video ay labis na nagalit si Homelander kaya't plano nitong tapusin silang lahat sa lalong madaling panahon. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay nakipagkita sina Annie kay A-Train at pinakiusapan niya ang kaibigan na tulungan silang maitakas sina Huey sa prison camp bago sila tapusin ni Homelander. Nasagot ni A-Train na posibleng tapusin din siya sa camp ni Homelander ngunit hindi siya maaaring masawi dahil kailangan niyang protektahan ang pamilya niya. Sa sunod na eksena ay pinuntahan ni Butcher ang apartment ng Soup na si The Worm upang magpatulong sa kanyang makapag-hukay ng tunnel at upang makapaghiganti siya sa nagawa sa kanya noon ng VOD. Sa kasalukuyang iyon ay pinatawag ni Homelander sina The Deep at Black Noir ngunit nakita nilang tinapos nito ang lalaking tumulong kay Starlight na isa palang traidor na empleyado ng VOD. Sinabihan naman ni Homelander ang dalawa na hanapin sina A-Train, Annie at Butcher bago siya tumingin sa glass chamber ni Soldier Boy na nasa tabi na ng apartment niya. Maya-maya sina Huey ay habang nagtatago sa underground ng camp ay gumawa ng mga Molotov cocktail na gagamitin nila sa pagtakas sa kulungan. Kalaunan nang bumalik si Huey sa barracks nila ay laking gulat niyang mapansing tinapos ni Homelander ang lahat ng preso roon. Samantala si A-Train ay nagtungo sa Brittany, France kung saan niya pinunta ang pamilya ng kuya niya upang doon sila palihim na manirahan.
Subalit kalaunan ay napansin ni A-Train na natuntun sila sa lugar ni Deep at paglapit ng kalaban sa bahay ay naitakbo na ni A-Train ang pamilya niya roon bago siya tumakbo ng mabilis palayo kay Deep. Pagsapit ng gabi ay kasama si Worm ay nagtungo sina Butcher sa labas ng internment camp. Pagkatapos ay sinimulan ni Worm na higupin ang lupa habang lumalabas sa puwet niya ang mga buhangin. Agad na pinasok ng tatlo ang nagawang tunnel ni Worm at pagdating nila sa gitna ng camp ay nagpaalam na ang lalaki sa grupo. Nagmadaling lumabas sina Butcher sa butas, ngunit napansin nilang bihag na ni Homelander ang tatlo. Gamit ang laser ni Homelander ay mabilis na hinati niya ang katawan ni Kimiko sa dalawa pero si Starlight ay nagpalabas ng napakalakas na liwanag upang masilaw ang kalaban. Agad na lumabas ng barak sina Butcher at ang iba pang preso ay nagtangkang tumakas ngunit si Cindy ay sinimulang wasakin ang katawan ng ilan sa kanila. Ginamit naman ni Butcher ang galamay niya upang patalsikin si Cindy sa kalapit na barracks pero nang tatapusin na niya ang babae ay mabilis na inatake siya ni Homelander ng laser nito. Samantala si MM ay matapang na hinarap si Love Sausage ng mag-isa at kahit pabahagyang nahirapan siyang makipagsagupaan sa soup ay nagawa niyang masaksak ang mahabang ari ng kalaban at buong lakas na sinakal niya ito rito upang tapusin. Ilang saglit si Annie ay nilipad sina Frenchie at Kimiko palayo ng camp at naiwan si Huey na nagtatago kasama ang isang babaeng preso. Ngunit galit na tinapos ni Homelander ang babae at nang tatapusin din niya si Huey ay mabilis na nagpunta sa lugar si A-Train upang iligtas ang lalaki. Pagkatapos ay tumakbo si A-Train palayo ng camp ngunit agad na hinabol siya ni Homelander habang inaatake siya nito ng laser. Sina Butcher naman ay ginamit ang pagkakataon na iyon upang makatakas ng camp. Kalaunan ng babangga si A-Train sa isang dumadaang babae ay iniwasan niya ito subalit biglang nadapa siya at malakas na napahampas sa isang puno. Paglapit ni Homelander kay A-Train ay paasar na nasabi niya sa kanyang wala siyang kwenta kung wala ang mga kapangyarihan niya. Galit na binalian naman ni Homelander ng leeg si A-Train na kinatapos niya. Kinabukasan ang VOT at ang The Seven ay nagsagawa ng funeral para kay A-Train. Si O-Father ay inanunsyo sa funeral na si Starlight ang pumatay kay A-Train at kalaunan ay sumigaw ang soup ng papuri sa Diyos gamit ang napakalakas na boses niya. Samantala si Butcher ay pinunta ang The Boys sa Erie, Pennsylvania at pinasok sila sa isang abandonadong eskwelahan kung saan palihim na pinalikha niya kay Dr. Semir ang soup virus. Ngunit na-realize ng grupo na nagsinungaling pala si Butcher kay Semir na si Homelander ang tumapo sa asawa at anak niya noon upang makumbinsi itong malikha ang virus. Nasabi pa ni Butcher na nakaraan lang ay nagtagumpay si Semir na makalikha ng malakas na soup virus na makakatapos kay Homelander at sa lahat ng soups pero kailangan muna nilang subukan ito sa soup na si Rockhard. Sa kasalukuyang yun ay naisipan ni Homelander na ilabas si Soldier Boy mula sa glass chamber. Paggising ni Soldier Boy ay pinakiusapan ni Homelander ang ama na hanapin si Butcher dahil siya lang ang may kakayahang mahanap ito. Inis na tumanggi si Soldier Boy pero ipinangako ni Homelander na lilinisin niya ang pangalan ng ama at gagawing pangalawa sa The Seven. Nasabi pa ni Homelander na kakalimutan nila ang mga masamang nakaraan nila at sumang-ayon na si Soldier Boy. Maya-maya habang naghahanda ang grupo ay napag-usapan nilang kahit pa ikamamatay rin ni Annie at Kimiko ang soup virus ay kailangan nilang sundin ang plano ni Butcher upang maligtas ang lahat ng tao sa mundo. Hindi nagtagal pagpunta ng The Boys sa headquarter ng Teenage Kicks kung nasaan si Rockhard ay nagulat ang grupo na makitang nababalot na ng napakaraming bato ang soup at hindi na ito makakilos. Napagdesisyon na naman ni Butcher na doon na nila susubukan ang virus ngunit si Rockhard ay pinigilan ng paghinga. Kalaunan ay tinakpan ni na Frenchie ang lahat ng mga bintana at pinto ng gusali upang hindi kumalat roon ang virus. Pagkatapos ay sinubukan ni Rockhard na atakihin sina Frenchie ng love niya pero nagawa nilang makaiwas rito. Pero ang dalawa ay sinimulang wasakin ang mga batong nakapalibot kay Rockhard upang mahinga ng soup ang virus. Ilang saglit ay nag-imbestiga si MM sa gusali hanggang sa nakita niya ang miyembro ng Teenage Kicks na si Countess Crow na abala sa livestream nito. Agad na inatake si MM ng uwak ni Countess pero nagawa niya itong maipasok sa kumot at maikulong sa katabing kwarto. Pagkatapos ay ginapos ni MM si Countess Crow kalapit ni Rockhard. Samantala ang iba pang miyembro ng Teenage Kicks na sina She-Line at Jetstrike ay dinakip ang ilang Starlighter sa mga kalapit na kabahayan. Sa sunod na eksena sina Butcher ay bumalik sa abandonadong eskwelahan upang kunin kay Semir ang soup virus. Ngunit nang nasa biyahe na sila pabalik sa headquarter ng Teenage Kicks ay bigla silang inatake ni Soldier Boy at si Huey ay kamuntikan ng mahulog ang vial ng virus. Hinarap naman ni Butcher si Soldier Boy at sina Huey ay tumakbo palayo dala ang bote. Pagkatapos ay sinabihan ni Huey si MM na papunta roon si Soldier Boy. Si Butcher ay paasar na binunyag kay Soldier Boy ang tungkol sa soup virus pero palihim na ginamit niya ang galamay at malakas na hinampas niya sa kalaban ng kotse.
Pagbangon ni Soldier Boy ay wala na roon si Butcher at napansin niyang wasak na ang kalasag niya. Paglapit naman ni Jetstreak kay Soldier Boy ay sinabihan niya ang dalawa na tugisin sina Huey. Hindi nagtagal ay naabutan ni Sheline si Kimiko at kinalaban niya ito. Pero dahil sa galing makipaglaban ni Kimiko ay kalaunan ay nagawa niyang masakal at mapabagsak si Sheline. Si Jetstreak naman ay mabilis na nilipad si Huey sa ere at mula sa taas ay hinulog niya ang lalaki. Pero agad na naligtas ni Starlight ang kasintahan mula sa tiyak na kapahamakan. Kalaunan si Butcher ay nagpahabol kay Soldier Boy at kasama sina Huey ay pumasok sila sa headquarter. Kasama si Jetstreak ay pinasok ni Soldier Boy ang gusali at nagawa niyang makuha kay Huey ang soup virus bago niya siya ihampas sa pader. Ngunit wala palang laman ang vial at sina Frenchie na nakasuot ng gas mask ay nirelease na ang virus sa gusali. Mabilis na naapektuhan sina Rockhard at Jetstreak ng soup virus at si Soldier Boy ay labis na nanghina. Ilang saglit ay epektibong nasawi sina Rockhard at Jetstreak nang dahil sa impeksyon ng virus habang si Soldier Boy ay nawalan ng malay. Inakala ng The Boys na patay na ang tatlong soup at umalis na sila ng lugar pero si MM ay pinatakas si Countess Crow at nagpasalamat ito sa kanya. Maya-maya pagbalik ng grupo sa hideout ay nasuri ni Semir na hindi naapektuhan sina Huey ng virus dahil hindi sila mga soups. Sa kasalukuyang yon ay habang nasa kotse si Ashley ay makikitang may pangalawang muka pala siya sa likod ng ulo na may telepathic ability at nagtalo silang dalawa. Kinaumagahan ay pinalagay ni Dip ang tatlong soup sa mga body bag at si Homelander ay labis na nalungkot sa pagkamatay ng ama. Pero bago umalis si Homelander ay biglang bumangon si Soldier Boy. Ito ang ilan sa mga nag-leak na screenshot mula sa deleted scene. Sa Sodza, Russia. Ang grupo ng mga CIA agents ay sinugod ang isang madilim na CIA black site ngunit ang binatilyong soap na si Ryan ay walang awang tinapos ang mga agents ng napakadali. Ang huling agent ay pinagbabaril si Ryan pero walang talab ang mga bala nito sa kanya at tinapos ito ng binatilyo gamit ang laser niya. Kinabukasan ay inanunsyo sa publiko ng VOT na si Soldier Boy ay hindi espiya ng Russia noon kundi ng Amerika at ngayon ay kabilang na siya sa The Seven. Pagkatapos ay binunyag sa media ni Homelander na ama niya si Soldier Boy na labis na kinagulat ng mga reporter. Kalaunan ay pinaliwanag ni Sage kay Soldier Boy na lumabas sa laboratory result niya na dahil sa V1 na mas malakas na bersyon ng Compound V na nasa katawan niya ay hindi siya nasawi sa soup virus. Samantala nalaman ng The Boys kay Semir na nakasurvive si Soldier Boy mula sa virus nang dahil sa V1 na ang unang bersyon ng Compound V na nalikha noon ng VOT. Ngunit kapag nakakuha nito si Homelander ay hindi na siya mamamatay sa virus nila at napagplanuhan ng grupo na maunahan si Homelander na mahanap ang huling V1. Maya-maya ay naisipan ni Annie na magtungo sa lumang factory ng Compound V ngunit galit na hinarap sila roon ni Zoe at ni Stan Edgar. Pinakiusapan naman ng grupo si Stan na tulungan silang maunahan si Homelander na makuha ang V1 upang matapos nila ito. Tahimik na sumang-ayon si Stan sa The Boys at pinasok niya sila sa underground bunker ng factory kung saan nila nakaharap ang anak ni Translucent na si Maverick. Labis na nagulat si Huey na makaharap si Maverick pero sinabi pala ni Stan sa binatilyo na si Homelander ang tumapos sa ama niya noon. Mula naman sa mga lumang files ng bunker ay pinaliwanag ni Stan sa The Boys na si Dr. Vought ay sinubukan ang V1 sa libo-libong sundalo noon at 5 lang ang nakasurvive. Matapos may stable ni Dr. Vought ang Compound V noong 1950s ay itinago na niya ang lahat ng vial ng V1. Kalaunan ay palihim na nakipagkita si Zoe kay Ryan at makikitang magkasintahan na pala sila. Hinikayat ni Zoe si Ryan na tapusin si Butcher pero agad na tumanggi ang binatilyo dahil posibleng tapusin rin siya nito at inis na inalisan niya ang boyfriend. Nagtatago pala sa tabi si Butcher dahil alam nitong makikipagkita si Ryan sa girlfriend niya. Pagkatapos ay dinala ni Butcher sa kalapit na bar si Ryan at kinumbinsin niya ang binatilyo na isakripisyo ang sarili na tapusin si Homelander gamit ang virus upang maligtas ang sangkatauhan. Nag-aalinlangan si Ryan na tapusin ang sariling ama pero pinaliwanag ni Butcher na ginahasa ni Homelander ang ina niya noon at kapalaran niyang tapusin siya. Pagkatapos ay sumang-ayon na si Ryan kay Butcher. Samantala sina Dip kasama sina Cindy at ang bounty hunter na si Dognut ay inatasan ni Homelander na hanapin ang V1. Maya-maya ay dahil sa paghahalongkat ni na MM sa mga lumang files ay nalaman niyang posibleng ang Fort Harmony ay ang laboratory kung saan sinubukan noon ang V1. Ngunit napansin ng grupo na hinahanap rin ni Dip sa gusali ang V1 at si Cindy ay sinimulang wasakin ang konkretong pinto ng bunker. Sa kasalukuyang yun ay bumalik sina Frenchie at Kimiko sa hideout upang iiskan ang mga makalumang files ng VOT. Ngunit nakasakay pala sa van nila si Zoe at pagpasok niya sa hideout ay laking gulat niyang makita roon ang ama.
Napansin naman ni na Frenchie na winawasak ni na Semir ang mga kagamitan sa laboratory matapos niyang malaman kay Zoe ang kasinungalingan ni Butcher. Nang tinutukan ni Frenchie si Semir ay pinigilan siya ni Kimiko at hinayaan niyang paalisin ang mag-ama. Maya-maya ay dinala ni Butcher sa hideout nila si Ryan at agad na sinabi sa kanya ni na Frenchie ang nangyari roon kanina. Nasabi pa ni Frenchie na siya na ang gagawa ng virus at inamin ni Butcher kay Ryan na maghihintay pa sila ng 1 buwan na malikha muli ang virus upang ipagpatuloy ang plano nilang pagpatay kay Homelander. Nasabi pa ni Butcher na hinikayat niya lang si Ryan na tulungan sila hindi upang tapusin si Homelander kundi mapalabas ito ng Vought Tower na labis na kinasama ng loob ng binatilyo sa kanya. Samantala si MM ay inatasan si Maverick na dumaan sa likod ng bunker at pabagsakin sina Dip ng dala niyang halothane grenade. Agad na napansin si Maverick ni Dognut at nasabi niya kay Dip na plano niyang maghiganti kay Homelander. Subalit binunyag ni Dip na si Huey ang pumatay noon kay Translucent na kinagulat ng binatilyo at tinulungan niya silang mabuksan ang pinto ng bunker. Si Stan naman ay nagmadaling pumasok sa panic room ngunit mabilis na nadukot siya ni Black Noir at sinakay sa kotse nila. Pero si Dip ay naghagis ng halothane grenade sa kotse upang mawala ng malay sina Black Noir at Stan. Pagkatapos ay nilabas ni Dip si Black Noir at minaneho niya ang kotse paalis ng lugar. Kalaunan ay biglang inatake ni Dognut sina MM at Starlight pero pinagtulungan nilang dalawa na atakihin ang kalaban hanggang sa mapabagsak nila ito. Samantala si Huey ay galit na inatake ni Maverick upang makapaghiganti at kahit pa humingi siya ng pasensya sa binatilyo ay patuloy na sinaktan siya nito. Pero pagsugod ni Cindy ay aksidenteng nawasak niya ang katawan ni Maverick at si Annie ay agad na binalian ng leeg ang kalaban. Kinabukasan ay hinarap ni Ryan si Homelander ng mag-isa sa Planet Vought restaurant at galit na tinanong niya ang ama kung ginahasa niya ba noon ang ina niya. Agad na tinanggi ni Homelander ang nasabi ni Ryan pero mabilis na inatake niya ang ama ng ilang beses. Kahit pa ayaw kalabanin ni Homelander si Ryan ay patuloy na inatake siya ng binatilyo at napilitan siyang ihampas ng napakalakas ang anak sa isang istruktura. Pagkatapos ay pinagsusuntok ni Homelander sa mukha si Ryan ng maraming beses nang dahil sa labis na galit. Maya-maya ay mula sa nascan na file ni Frenchie ay nalaman niya rito ang tungkol sa Fort Harmony at napagplanuhan nilang magtungo sa pasilidad na yun. Subalit dahil kamuntikan ng mapahamak kagabi si Huey ay napagdesisyonan ni Starlight na hanapin ng mag-isa ang V1. Sa kasalukuyang yun ay hinarap ni Dip si Stan kay Homelander. Hindi nagtagal ay gamit ang nailagay na tracking device ni Butcher sa jacket ni Ryan nakaraan ay nahanap niya ang binatilyo sa restaurant na bugbog sarado at labis na nanghihina. Dito na nagwawakas ang ating astig na palabas at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga huwan.